Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, Pinoy na mangingisda sa WPS, tinabla si Pres Marcos. Pahiya kay Duterte, magaling na presidente. Si former PRRD. Nako, yan po ang ating alamin at bibigyan ng komento mga kababayan. Mula po ito kay Balitang Bayan TV. Balitaan ng Bayan TV, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. So ito po mga ka-review natin ay patungkol po sa ginawang public consultation ng Kongreso dyan po sa Zambales mga kababayan. So ito po, pakinggan po natin ang video ito para mas lalo po natin maunawaan kung ano po ba talaga ang nangyari sa panahon ni PRRD, sa panahon ngayon, at kailan po ito nagsimula. Ito po mga kababayan. Tuloy na girian sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa pinag-aagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea ay naglabas ng saloobin ang isang grupo ng mga mangingisda sa lalawigan ng Zambales. Kamusta na ba sila? At ano na nga ba ang sitwasyon sa karagatan ngayon kung ikukumpara noong Duterte administration? Si Jade Calabroso, sorry for at China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Ako talaga ang unang hinaras ng China dyan ang 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Tampok ngayon sa social media. Wow, ang sakit nun. Ang sakit to the bangs. So yan mga kababayan, 2014 daw po nagsimula dyan sa ang sigalot dyan sa West Philippine Sea. Nang naging presidente po si PRRD, ay nakabalik sila para makapangisda ng maayos mga kababayan, ng maayos at walang sumisita, walang nananakit sa kanila. Anong masasabi ngayon ng mga WPS vloggers na yan mga karibin natin? Di ba marami yan sila? O dapat ito po yung kinocover din nila yung mga ganitong hindi yung puro lagot na, katapusan na, di ba? Puro gera po yung inaano nila sa taong bayan, yung pinipid nila. Puro gera po. Gustong-gusto nila talagang maggera itong mga yan tinatawag ko po silang WPS vloggers mga kababayan, kasi wala po silang kino-content na iba kundi po yung patungkol po lang po sa WPS, anong masasabi niyo diyan sa sinabi po ng isang mangingisda? Yung mangingisda natin, wag yung sabihin na hindi po yan nasa grounds. Alangan naman nasa langit po sila mangisda. Yan po ang kanilang saloobin. Noong 2014 pa nagsimula, nakapasok ulit sila nang walang gugulo sa kanila. Nangingisda sila ng maayos sa panahon po ni PRRD at nagpapasalamat po sila dahil dyan. Nung panahon ni PRRD, sila daw ay nakabalik 2014 pa lang hindi na sila makapangisda. Okay, tandaan nyo po yan. Panahon po yan, wag na natin banggitin kasi patay na yung presidente na yon. 2014 hindi na sila makapangisda. Panahon ni PRRD, nakapangisda sila. Ito ba ang sinasabi ninyong pro-China na presidente? Kung ito ang sinasabi ninyong pro-China, okay lang. Bakit? May resulta. Ang importante yung tiyan ng ating mga kababayan. Nakakapangisda sila. Masakit ito Ito po kumbagat merong sa ground, ito mismo nasa dagat. Ramdam nila. Ramdam nung nasa dagat, kaya ito po wag po tayo magpapalin lang. Ang dali po kasi magsalita-salita ng kung ano-ano laban sa mga Duterte, wala naman sila doon. Ang lakas kasi magsalita, mayayaman yung iba dyan na nagsasalita. Hindi naman nila nararamdaman yung hirap dyan sa dagat. Puro lang ididikit nila ang China laban sa Duterte, pero ang Duterte ang epektibo para sa mga mangingisda. Puro lang kayo yabang, nasa aircon naman kayo.
Eto, sila yung nandiyan dyan sa dagat na nakita nila ang difference nung panahon ni PRRD. Yan, pahayag ng isang mangingisda kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Masakit yan, sabi dito, yung mga aso ni Tamba na sampal sa sariling ano. Oh, di ba? Ang sakit nung kayo nag-i-interview, biglang binalik sa inyo panahon. So, panoorin niyo po ng buo mga kababayan, no? May mga may mga video naman na sa YouTube, no, na kumakalat yung full video ng talagang consultation na ito. Kasi kung kayo mga kababayan, no, medyo ako medyo napaluha rin ako dun sa sinasabi ng mga mangingisda, no, na wala na silang may sustento sa kanilang mga anak na pag-aral, na-stop na yung pag-aaral ng kanilang mga anak kasi wala na silang diba? Tapos sinabi pa, ito yung nakagulat mga karibyo natin. Sinabi ng isang mangingisda na maganda lang kayo, mabuti lang yung pakikitungo ninyo. Basta ito, ganito yung essence, no, yung meat ng kanyang gustong iparating. Maganda lang kayo kapag eleksyon, no? After election, wala na. Pinababayaan nyo na kami. Oh, yan po. At saka yung pinagmamalaki nilang mga bangka, mga kababayan, no, na pangisda, diferensyado rin pala. Ha? May isang mangingisda nagreklamo about doon sa bangka na binigay ng gobyernong ito, no, ngayong gobyernong ito. Kaya yung BIFAR, mga kababayan, inadadawit din sa kalokohan ngayon. At sana nga po itong dapat imbestigahan, no? Hindi po yung gentleman's agreement na kung wala naman. Ito BIFAR, mga kababayan, undervalued, no, yung ibinigay na bangka sa mga mangingisda. Panoorin niyo po yung video na yan, mga kababayan, no? Hindi po yata nasali dito yung audio. Ni PRRD, nakapangisda kami. Hindi, masakit yun, Pahiya sila dyan. Sabi dito, puro sila fake news para lang sirain si PRRD. Sapak yan. Ano yan, Sampal yan. Magkaliwat ka nang magsampal. Totoo naman Puro po sila fake news, mga kababayan, di ba? Unang-una po yung sa kay Gadon. Si Gadon naman talaga niyan si Gadon ang promotor. Sinubukan din ni PBBM yung sa Yolanda. Hindi pa rin. Kasi may mga ebidensya, may mga resibo, mga kababayan, na talagang nagsasabi na may ginagawa ang administrasyon ni PRRD. Sampal mag-asawa yan. Butata sila dyan. Ito po kasi ang problema. Si Tatay Digong po kasi, alam po natin. Kaya alam mo, dapat talaga suportahan natin ang mga Duterte. Organic po kasi. Ang Duterte, sa Tacloban nakatulong. Sila nakadakdak. Dito sa dagat ng China, si PRRD nakatulong. Sila nakadakdak. Diba? Hindi ramdam yung pinaggagawa nila, ramdam lang sa social media. Kasi marami silang mga troll army. So maraming bakbak ng bakbak. Diba? Nasa kanila ang kapangyarihan, nasa kanila ang pera, nasa kanila ang daldalan, nasa kanila ang troll army. Madadakdakan ka na magdadakdakan. Pero pagdating sa ground, pagdating sa dagat, pagdating sa sikmura ng taong bayan, hindi ramdam. Alam mo, walang may sug kung ramdam. Alam niyo, mga kababayan, ang tawag po dyan, magaling lang sa salita pero wala po sa gawa, no? Kung napanood niyo po yung interview kay PBBM nung sinabi niyang walang nagawa ang administrasyon ni PRRD dyan sa rehabilitation. Ano ko lang, mga karibin natin para makonect po natin yung rehabilitation sa Yolanda, no? Wala raw nagawa si PRRD. So, mga karibin natin, di ba? Ito talagang totoong paninira na yan. At ang nakikita ko po ay parang bumabalik po sila sa pagiging mga dilawang style, di ba? Sinisiraan na yung mga nakaraan kahit patay na. Sinisiraan pa rin hanggang ngayon. Di ba? Kasi sinabi niya, previous pa, kaya PRRD administration, no, walang nagawa. So meaning, yan na nga. Dilawan style talaga, mga kababayan.
ng taong bayan yung kaginhawaan? Wala eh. Maaaring meron at merong magrereklamo, hindi mawawala. Pero konti yan. Eh ngayon puro reklamo natatanggap eh. Alam nyo ibig sabihin, yung gutom, ramdam. Yun ang difference. Alam mo sa isang kumpanya, walang magrereklamo kung yung mga yan ay well paid. Meron at merong magrereklamo pero karamihan kontento. Alam mo kung saan ko nakita yan? Sa KOJC. Sa SMNI. Yung mga empleyado, yung mga miyembro, kontento. Bakit? Eh nabibigay yung dapat para sa kanila. Ang pagsisilbi nila kita mo with joy. Bakit? Kontento eh. Kung yan hindi kontento, eh talagang kita mo. Ay eto na lang, pumunta ka sa ospital ng public hospital at private hospital. Tingnan mo serbisyo. Magkalayo, di ba? Bakit? Hindi kontento eh. Sa public hospital, hindi sila kontento sa sinasahod nila. Makikita mo? School. Public tsaka private. Hindi ibig sabihin, hindi magagaling yung mga guro. Kaya lang, hindi sila nagtatrabaho ng ayos kasi hindi kontento. Eto, kaya may sug. Marami kasi hindi kontento eh. Yan po ang reality. Di ba? Kaya sampal sa kanila ito. Kasunod ito sa isinagawang public consultation at inquiry ng mga kongresista kasama ng grupo ng mga mangingisda hinggil sa umunay gentleman's agreement sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa Masinloc, Zambales, kamakailan. Sa video, makikita si Jeffrey Elad, leader ng grupo ng mga mangingisda sa San Salvador, Masinloc, Zambales. Marami na siyang karanasan sa West Philippine Sea. Anya, nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay malaya silang nakakapangisda sa Baho de Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangingisda dyan, ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Bukas Pero wala nang trabaho yun. Yayariin na yung mangingisda na yun. Paano nila ka-questionin yung mangingisda na yun? Sila ba nangingisda dyan araw-araw? Buwan-buwan, linggo-linggo nangingisda? Eh yun may experience talaga sa dagat. Diba? Kayo, nagkakaroon kayo ng press con sa opisina ninyong aircon. Wala kayong alam dyan sa dagat. Puro lang kayo paninira na binobomba yung ano natin. Hindi yun ang issue. Ang issue, kontento ba yung mga mangingisda sa inyo? Oh, kung masama ang yung sinasabi nilang secret agreement, kung ano man tawag nila dyan, eh bakit kontento itong mga mangingisda? Di ba aling masama? Kung masama para sa inyo, eh busog yung mangingisda eh ngayon. Nagbubuti-butihan kayo. Hindi naman sila makapangisda. Anong silbi nyo? Real talk po, anong silbi nyo dyan? Di ba? Tapos galit, babanatan nyo Duterte. Jesus kayo. Kung baga mga kababayan, imbis pala na makatulong ang gobyernong ito saka mga mangingisda, mas pinalala pa nila yung nangyayari noong sa 2014 mga karibin natin na panahon pa po, no, ng administrasyon ni Pinoy. Diba? Kasi mas tensyonado po ngayon dyan sa WPS mga kababayan. Yan na nga pong sinasabi ko ano kaya ang masasabi ng mga WPS vloggers natin? Na eto na, nagsalita na yung isang mangingisda at hindi lang po isa. Siya po ay kumakatawan sa lahat po ng mangingisda. Kasi siya po ang leader. Anong masasabi ninyo? Ito magbigay po kayo ng reaksyon dito. Mga WPS vloggers. Ay pagtanggol nyo naman. Kasi hindi nyo na ipagtanggol yung yung issue niya sa Yolanda. Na isinisisi kay PRRD. Ito sinisisi rin yung WPS kay PRRD pero wala rin. So yan na nga mga kababayan ang sinasabi natin. You cannot put a good man down. Dahil hanggat nananatili po siyang mabuti sa puso at isipan ng taong bayan, ay mayroon pong magsasalita at magtatanggol sa kanila.
sa kanya. Alam nyo na, si PRRD po ang tinutukoy ko mga karibin natin. Kahit anong gawin ninyong paninira. Yan, hindi inaasahan, no? Hindi po inaasahan ng mga congressman na ito na ganito ang sasabihin ng mangingisdang ito. Para kasing yung gusto niyang iparating, mga kababayan, mabuti pa noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Nakakapangisda po kami ng maayos. Kasi noong 2014 po, nagsimula ito. No? Ibig sabihin, hindi pa. Sa panahon po ni Noynoy, nagsimula. At ngayon, bumabalik na naman, mga kababayan. No? So yan, wala tayong magagawa kung ano po ang sasabihin ng mga WPS vloggers. Kasi sila naman talaga ang nakakaalam dyan, di ba? Kasi sila po ang nasa grounds ba yung mga WPS vloggers natin? Ito, mangingisda mga kababayan. Nagreklamo rin yung isa. Kung napanood nyo po yung kabuuan ng public consultation nila, no? Consultation. Yan, nabubulol na tayo. Sabi po ng isa yung bangka na ibinigay ng gobyerno, ng gobyernong ito ay ano daw, may diferensya. May diferensya, hindi balance. Kita nyo na? Gayong napakalaki po naman siguro nang ibinibigay ng national government dyan sa BIFAR. Na kung saan undervalued or may reject po yung binili nilang mga bangka para sa ating mga kababayan. So ano ba yan? Pang ano lang, may maibalita lang kayong maganda na ginawa ninyo, no? National government nagbigay ng mga bangka. Pero hindi sinabing nagbigay ng mga reject na bangka. Hindi magamit. Di ba? Gusto nyo lang kasi magpabango sa taong bayan. Gusto nyo lang kasi siraan ang mga Duterte. Pero sa kabila po niyan, mismo pong yung mga tao sana nagagamitin nyo para siraan ang mga Duterte ay nagpapatunay na hindi po sila ganon. Yan mga karibin natin Well anyway mga kababayan, ano naman po ang yung reaction, komento or criticism sa video nito ay comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.